Anong sinabi ng LTO sa inyo? May naging advice ba sila kung sino ang dapat ninyong habulin? Sabi nila kung saan nyo na nakuha yung truck, doon kayo magtanong kung bakit hindi ma-rehistro yung truck. Ano po ba ma'am ang magagawa natin na action dito? Kasi may truck kayo na binenta niyo, may problema pala. This is the first time happen, sir, na nagkamali po yung chassis. May Ma'am, talaga yung first mistake time, dito sa second time, employer. third time, mistake pa rin yan. Bayad. Tapos ngayon, parang 4 na buwan yata sila di nakapagbayad. Para nagmumukha na isinisisi nyo pa itong mismong pobre mga bumili sa inyo. Kamali na ngayon tao mo dun sa chassis, nagkamali pa kayo dun sa mismong pagpaprocess ng papeles, at the end of the day, yung magsasuffer yung mismong customer ninyo. Pagdating ng 1 year, nagkaroon na ng problema doon sa mismong papeles na nalaman nyo lang after 1 year na. Tama po ba? Yes po, sir. Okay. Nung umabot ng months, paparenew na, tinesting yung truck ninyo, nag-undergo din ito ng stencil. Tama po ba? Yes po, sir. Anong sinabi ng LTO sa inyo? Hindi daw pwede ma-renew, sir, dahil hindi daw tugma yung chassis number sa kasabuan, May naging sir. advice ba sila kung sino ang dapat ninyong habulin? Sabi nila kung saan nyo na nakuha yung truck, doon kayo magtanong kung bakit hindi ma-rehistro yung truck. Sabi ng may-ari daw, sir, yung dahil sa may problema, pwede naman daw maibiyahe yung truck kahit mali yung chassis number. Kanino po ba ma'am yung mistake ng chassis? Sa amin po kasi, pag stencil kasi, sir, yung worker ko na nag-stencil, hindi niya naibigay sa akin yung tama. Sinulat lang niya, tapos yun ang in-encode ko. Okay. Tapos, ang nangyari, hindi ko alam na na-mistake pala ako. So, sa pag-pull out na po, yung Global Dominion na financing, nag-ano yan sila, mag-stencil. Ma'am, may nakikita lang ako problema, kakasalita nyo pa lang. Doon sa binabanggit ninyo, nagkaroon ng mistake sa chassis itong mismong tao ninyo. So on that side, ma'am, bakit po tayo nagkakaroon ng problema? Ano po ba ma'am ang magagawa natin na action dito? Kasi may truck kayo na binenta niyo, may problema pala. Binayaran ko na yung global para i-process yung correction. Kasi sabi ng Bakit Global po ba Dominion ma'am Financing, global yung mismong binayaran nyo? Why not just go straight to LTO? O hindi na po dapat involved yung tinatawag natin kung ano man yung global, kung sino man yung pinagkatiwalaan nyo, dahil wala na pong pakialam din yung mismong na bumili ng truck. Now that's more of a management problem on your side. Banggit din sa amin ng mismong LTO na in-issue po yung mismong plaka dun sa inyong lugar. So saan po ba ma'am nanggagaling ang inyong mga truck? from Japan po. Na-verify nyo ba na maayos yung truck? Kung saan po nanggagaling, saan po bumabagsak? Kasi bilang po taga-benta din ng mga truck, kagaya ng mga trading na kagaya Yes ninyo, po, sir. dapat po bine-verify. Now, nagkaroon po ng problema yung mismong papeles ninyo na dapat ayusin ninyo yan. Kasi kung hindi naman, ma'am, kaya ayusin yan, then it's best just to give a refund to these people. Sir, this is the first time happen, sir, na nagkamali po yung chassis. Kasi po, sir, hindi po sa amin Ma'am, talaga yung first mistake. time, hindi po sa second time, employer. third time, mistake pa rin yan. So anong gagawin? Yung customer yes, po, pa rin sir, mag-a-adjust? mistake by fact po, sir. Mistake by fact. Which is, yung employee po namin, sir, siya yung nag-stencil ng unit. Ma'am, Tapos, even if yung let's say nag-stencil, employee or what, the fact na nagbitaw din kayo ng salita na dapat na lang ipatakbo yung truck kahit man walang maayos na papeles, that's already wrong. Ma'am, bakit parang lumalabas pagkakamali nitong bumili sa inyo? Ay, sir, hindi namin sinabi, sir. Di ma'am, Ano lang, sir. no, ma'am. Yung nagiging statement ninyo dito sa mismong programa namin ngayon, parang nagmumukha na isinisisi nyo pa itong mismong pobre mga bumili sa inyo. Imbis of Sir, saying hindi na, po, sir. asikasuhin po namin, ayusin na po namin yan. Inaamin nila na merong depekto yung kanilang mga papeles. Tama. May depekto yung kanilang mga truck. Tama. Inaayos eh. Yung pala ang pag-aamin na yun, ginawang karton po, that is already an admission of criminal liability. Ang kanilang ipinapangako, yung ibinibenta nila, walang problema. Pero dahil sa kanila mismo nanggagaling, ang pag-amin na may problema, estafa po kagad yan, ginawang karton po. Pagka po ganitong nagka-problema, tungkulin na po nila, ginawang karton po, na kunin yung sasakyan, ibalik ang pera, dahil kung hindi, demandang estafa ang kanilang haharapin at baka pwede pang magkaroon niya ng karnaping. The fact na nagkamali kayo doon sa mismong pag-aasikaso ng papeles, that's already on your side. So now, you're supposed to give us a solution now. It's either number one, kukunin nyo na yung truck, ibabalik yung pera, or give a solution na talagang mangyayari. Kasi ma'am, kung mag-uusap lang tayo dito, wala naman mangyayari, then talaga ipapadulog na namin to sa LTO, sa HPG, mismong business permit ninyo, lahat talaga papacheck namin. May mas malalim pong problema yung sa issue na yan sa truck. May mga smuggled ho na mga truck na Nako. mga pinapasok sa atin, especially in Mindanao,
Then meron hong mga illegal na nagre-rehistro. May mga mali po kaming napansin. Kaya agaran po, nagkasa po ako ng investigation para malaman ko po kung sino po yung mga involved dito. Lalo na yung mga district offices, regional offices na nag-issue po ng mga maling mga papeles na ito, sir. May mananagot po dito kasi po hindi po siya simpleng pagkakamali sa error sa chassis eh. Hindi po dumaan sa tamang proseso yung truck. Kaya napeperwisyo po yung mga kababayan natin, mga nakakabili. Ito bang papeles na binabanggit ng aming complainant, is this completely legitimate? Yung pong ORCR, legit po. Pero po yung pag-process, ang paano ibig ko sabihin, kasi po, hindi po kasi allowed na mag-import ng truck kung saan-saan, kundi sa Subic lang. Kung mapapansin po ninyo, dun sa papeles na yan, M yung plaka, inisyo po siya sa Mindanao, and then nag-backtrack ho ako kagabi, yung mga iniimbestigahan ho namin na foreign national, sila yung lumalabas na first owner niyan truck na yan. Kaya po talagang kailangan po masiyasat mabuti kasi meron po kami napansin ditong hindi Okay. tama. Sir, with that said, ano pong assistance na magagawa po natin bilang chief po ng Land Transportation Office? Kasi syempre, yung mga tao na to nanganganib, ano ba mangyayari? Ibabalik ba nila yung truck nila? Ano bang gagawin nila dito? So, Asik, ano pong sa tingin ninyo since you're familiar with these? Kausapin po nila yung nabilhan kasi talagang questionable po ito. Yes. May mananagot dito. Hindi po natin hahayaan na mapahamak yung mga kababayan natin na bumibili sila ng pinaghirapan nilang pera tapos ganyan yung mga nagsasamantala sa kanila. So may mananagot po ditong opisyal. Sisilipin ko pong mabuti ito. Pangalawa, sir, titingnan ko din kung paano naman sila matulungan. Kung pwede naman po may kapangyarihan ang kanyang tanggapan na tunguhan mismo yung kumpanya o yung facility kung saan nabili ang truck na yan o nagbenta niyan para po pilitin na sila na ayusin ang problema nitong complainant dito po sa ipabitag Tama. mo. Kaya po ongoing po yung investigation ko kasi tinitingnan ko po lahat yung involved, pati po yung nagbenta o yung dealer. Kasi malanagot yan. Kung dealer po kasi yan, may power kami na kansilahin yung accreditation yan kung yan ay dealer na accredited ng LTO. Pero kadalasan po kasi sa naging investigasyon ko, may mga gumagawa ho ng illegal eh. Kaya po talagang Aside from that, Asik, possible ba din na makapaggawa ng tinatawag natin na inspection ng LTO alongside with other agencies para lang ma-check yung legitimacy ng mga trucks din na ipinasok kung talagang tinatawag natin na naging kasapakat itong tinatawag natin na kumpanya with the other people? Opo. Kaya po yun nga po, nag-signing po kami ng Bureau of Customs ngayon para po makatulong din sila kasi dapat po yan, mga tax paid yan dumaan sa tamang proseso. Saka po, siyempre sa amin sa LTO, titingnan po namin talaga, imbestigahan po namin kaagaran. So makakapag-feedback po kami kaagad sa inyo, sa inyong programa, sir, para po ano yung resulta ng aming investigasyon sa lalong madaling panahon. So ma'am, ano pong gagawin natin ngayon? Kasi sir, nagbayad na ako sa Global Dominion kasi yung mga papeles nasa kanila na. Nagkamali na ngayon tao mo dun sa chassis, nagkamali pa kayo dun sa mismong pagpaprocess ng papeles, at the end of the day, yung magsasuffer yung mismong customer ninyo. So wag na kayo magbenta ng truck kung ganun na lang. Attorney Batas, anong sa tingin ninyo? Wala naman pong pag-asang maiayos ang papel kasi nga po ang problema yung chassis ng truck. Iba po ang chassis. Ibig sabihin, illegal po yung truck. Hindi po nila maaayos. Kasi right from the start, yung pong subject na binili, yung truck, illegal na po kaagad. Yung po yung problema riyan na hindi naintindihan ni Aling Juby. Hindi ninyo po pwedeng maayos yan hanggang hindi nyo napapalitaw saan nanggaling ang truck. Legal ba yung pagkakapasok ng truck mula sa Japan? Tama. At kung ano-ano pa. Paulit-ulit na tayo dito. Kanina ba? Nakakuha nyo ba yung inyong pagkakamali? Yes, sir. We'll just let the law enforcement take care of it, ma'am. Maraming salamat po. Hindi po kami titigil dito. Gusto ko po din na magkaroon ng masusing investigasyon ng mismong LTO, HPG. Maganda, abalahin din sila at i-check talaga kung talaga malinis sila ng negosyo. Okay po? Okay po, sir. Okay, maraming salamat din sa inyo.